Atin munang kumustahin po. Huwag nating kaligtaan yung nangyaring dilubyo at hanggang ngayon po marami pa rin ang mga pamilya doon po sa Southern Mindanao na nahihirapan. Kaya let's find out muna ang actual po na relief operations mismo ng DSWD ngayong pong araw na ito ng Miyerkules. Nasa ating linya si Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD. Magandang umaga po, ASEC. Magandang umaga po, DJ Shasha and Manong Ted. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Maraming salamat po sa pagising ng maaga, ASEC. Hingi lang po kami ng update kasi nga dito po sa may Sarangani at General Santos City, after po ng 7.8 earthquake, sinundan naman po yan ng pagbaha sa ilang mga lugar. Kumusta po ang mga tulong na naibigay nyo na dun sa mga affected areas? Well, DJ Shasha, nagpapatuloy ang humanitarian assistance at disaster response operations ng DSWD. Ginagawa po natin ito without any delay, kaya tayo nang ipag-coordinate with the various local government units. As of 6 a.m. this morning, nasa mahigit 223 million pesos worth of humanitarian assistance na po ang pinapaabot natin. At kabilang dyan yung more than 303,000 family food packs na na-distribute na doon sa mga pamilyang naapektuhan. Gayun din po, nais nating banggitin na dineploy natin yung ating mga mobile command centers, mga mobile kitchens, aside from yung pong nasa Region 11 at nasa Region 12 ay na-dispatch na rin po yung from other regions para may ma-deploy tayo doon sa Saglan, sa Malapatan, gayon din sa Jensan. And of course, tumutulong din po tayo sa mga lokal na pamahalaan para tiyakin na makarating even doon sa mga geographically isolated and disadvantaged areas yung ating pong mga tulong. Yes, ASEC, nabanggit niyo po yung Glan, Sarangani. Isa po yan sa mga lugar na nahirapang pasukin nitong mga rescuers natin at yung LGU para maghatid nga po ng tulong. Sa DSWD po, kailan kayo officially nakapasok po doon sa Glan at anong naging challenge ninyo sa paghahatid ng tulong sa mga kapatid natin? Well, yes, no. Nung mga unang araw, nagkaroon talaga ng challenges sa pagpapahatid ng tulong dyan sa Glan, Sarangani. But we work closely with the Philippine Air Force para makapag-airlift tayo ng tulong. Sa katunayan, sa mahigit 30,000 family food packs na yun na-distribute natin dyan sa Glan, Sarangani. Nakapagpatid din tayo ng mga modular tents, mga laminated sacks, pati mga sleeping kits, pati mga water container, hygiene kits, water filtration kits, pati mga kitchen kits and family kits ay na ipahatid na rin po natin dyan. Pero nagpapatuloy pa rin po kasi nung nakapunta po ng Glan, Sarangani si Secretary Rex Gatchalian, ay talagang commitment rin naman niya kay, sa mga local na officials na titiyakin na tuloy-tuloy yung provision of food and non-food items. Oo, so by air niyo po hinatid yung mga goods dun sa Glan? Yes, we coordinated nga with other government agencies para makapaghatid tayo, makapag-airlift tayo ng tulong. Oo, ASEC, kailan po yan? This was last week, nakapagpahatid na po tayo ng tulong. Doon po sa reports na natanggap ninyo sa ating mga DSWD officials na talaga nagpunta doon sa isolated areas in Glan or isolated barangays dyan po sa Glan, how was it daw po? Kumusta yung sitwasyon ng mga kababayan natin doon? Alam mo, DJ Chacha, noong kasi, di ba kasi ang ginagawa ng DSWD, nagpe-preposition tayo ng mga food and non-food items. Mm-hmm. Bago pa man po tumama yung 7.8 magnitude earthquake, nasa mahigit 1.1 million yung nakapreposition po ng goods sa mga warehouses, including yung mga last miles. And meron na po tayong nakapreposition dyan sa Glan na 2,000 family food packs. Nagamit po natin yung facility ng local government unit para makapag-preposition ng around 2,000. So, yun po muna yung initially na-distribute. And then, nung pong nabalita na lubhang apektado yung lugar, nakipag-coordinate na tayo with other government agencies para makapag-airlift tayo ng karagdagang pang-goods. Kasi syempre, konti lang yung ating naiprepo doon sa area. Now, gaya nga ng nabanggit ko, tuloy-tuloy na rin yung pagpapahatid pa ng karagdagang assistance dyan po sa lugar. So wala na pong barangay ang walang pagkain o walang maayos na inumin dyan po sa mga barangay sa Glan? Well, yes, yan po yung natin. Yan po yung tinitignan natin as of now. But kung halimbawa may mga barangays pa na hindi pa napapaabutan, kasi syempre augmentation support, si DSWD, binababa natin sa mga lokal na pamahalaan, and then dinidistribute po nila yan doon sa mga barangay. Now, in case naman po na mayroong pang hindi na napaabutan ng tulong,
maaari naman pong ipaabot sa DSWD and makikipagtulungan tayo sa lokal na pamahalaan na maabot po yun. Oo. Pero sa nakarating pong report sa inyo, ilan daw po ba ang isolated dun sa Glan? You mean to say mga ilang barangays pa? Yes po, ilang barangays Kasi pa? yes, oo. Doon kasi sa ulat na ipinaabot sa amin, doon sa Glan nga may mga barangays na let me just check, yung mga areas Mhm. na binanggit na kung hindi pa napapaabutan. But yeah, doon sa Glan Sarangani, nakapag-provide na kami, DJ Chacha. Oo, sige po. Aside from the food packs, water, meron pa po bang ibang assistance na ibinibigay pa po ang DSWD sa mga kababayan natin? Not just in Glan, in Sarangani, in Jensen, and even in other areas sa tinamaan ng lindol. At ito nga po, yung flash floods nitong nakaraan. Yes. DJ Chacha, nag-provide din tayo ng financial assistance doon sa mga anak sugatan, mga pamilya na may family members na namatay bunsod nga ng 7.8 earthquake. Yan, nakapag-provide din tayo ng assistance to individuals in crisis situation. And of course, isa doon sa mga mahalaga din po na tulong na ipinapaabot natin ay yung provision of psychosocial interventions, yung pong incident stress debriefing na ginagawa natin sa mga evacuation centers kasi syempre may mga bata po dyan, may mga vulnerable sectors na nakakaranas po ng trauma, ng anxiety, ng lubhang pagkabahala, takot, lalo na kapag may mga aftershocks pa na nararanasan doon sa kanilang lugar. So, doon sa mga women and child-friendly spaces natin, sa mga evacuation centers, tinitiyak natin na mayroong mga continuous learning interventions, mga play therapies, bahagi po iyan ng psychosocial interventions na serbisyo din po natin. Asa kanina nabanggit niyo po nasa 223 million pesos na po yung worth of assistance na naibigay ng DSWD. Magkano pa po yung budget na meron tayo para po dito sa mga biktima po ng lindol at ng flash flood? Ang national stockpile pa po natin, ito yung mga family food packs na naka-preposition and are ready for distribution, nasa mahigit 4.7 million pesos. Yung standby funds natin nationwide, nasa mahigit 734 million pesos pa po iyan and ready for use para doon sa mga pamilya o lugar na naapektuhan. And we're now in the process of requesting the Department of Budget and Management to replenish our quick response fund para matiyak po na tuloy-tuloy yung ating pong tulong kasi we're slowly transitioning to emergency cash transfer kasi from response phase, pupunta na po tayo sa early recovery phase at dito na nga po magbibigay tayo ng emergency cash transfer. Dito naman sa emergency cash transfer, since this is a flexible intervention, pwedeng i-prioritize ng mga pamilyang apektado yung kanila pong mga pangangailangan. Kasi batid po natin na hindi naman lahat ng kanila pong needs ay nilalaman po ng isang family food pack. So, yan na po yung mga susunod na steps na nagagawin ng DSWD. Ma'am, ASEC, hanggang kailan po ito kakayanin po ng DSWD? Manong Ted, hanggat may mga request pa ang mga local government units for augmentation support and technical assistance, magpo-provide po ng assistance ang DSWD. At yung pong pondo na pinag-usapan nyo ni Chacha kanina na kayo'y hihingi ng replenishment, ano ho ang tugon dito ng DBM o ng Malacanang? Yes, yung naman po kasing quick response fund which we use for relief and recovery efforts during disasters, batay naman po sa mga umiral na panuntunan ay replenishable yan once na ma-reach na natin yung 50% threshold. So kung ang nasa GAA po natin ay nasa 1.7 billion pesos, we've already used 50% of that. So nakakapag-request po tayo ng replenishment. And favorable naman po yung action ng DBM sa ating pong mga request like in the previous years, Manong Ted. Opo, 1.7 billion ang inyong QRF for 2026, Madam? Tama po, Manong Ted. Oo. So yung 1.7 billion na yan, magkano ang nailaan ng so far ngayon dito po sa areas affected by the quake and yung pong iba na nagamit na nito sa iba pong mga kalamidad? Yes, Manong Ted, we've already utilized 50% o na-obligate na po natin more than 50% of that.
I just don't have the specific numbers right now, Oo. Manong Ted, but yeah. But sige, I think I can provide that to you kasi nakapag-sulat na kami sa DBM kahapon. But yeah, yun nga po, once na obligate na natin 50% of that, talagang nag-request for replenishment. Opo, kasi Kasi po, hindi lamang po ito yung disaster na tinugunan Yes. natin, marami rin po mga ibang disasters na nag-assist po ang DSWD. yes, and considering po na June pa lang tayo ngayon, Madam Asek. Mm-mm. That's correct, Manong Ted. And of course, pinaghahandaan din natin yung iba pang mga kalamidad na maaring makaapekto sa ating bansa because alam natin na ito na yung season na bibisitahin na tayo ng mga bagyo. Oo. But of course, dahil nga yung situation ng bansa, we sit in the Pacific Ring of Fire, we're very vulnerable to various disasters and risks. Kaya talagang tinitiyak natin na kaya handa ang DSWD. Kaya nga Manong Ted, ang deposition goods natin nationwide ay nasa mahigit 4.7 million food packs. Yan ay dahil meron tayong buong bansa handa program na tinitiyak natin na we're ready to respond to any eventuality. Well, dito ho ngayon sa inyong relief operations sa apektado ng quake, no? Yung manpower ninyo, kasi I can just imagine na yung pong mga tauhan nyo doon sa mga regions, biktima rin. So, meron ba kayong support nito galing sa ibang regions? Tama, Manong Ted. Meron po tayo mga na-deploy na mga quick response team members from the central office and other field offices. Kasi kinakailangan po na makapagpahinga din, yung mga personnel natin from the affected areas at the way for them to also attend to their personal needs ay kapag may mga humahalili na mga kawani from other offices, and that's exactly what we did. Okay, sige po. So, para ho mas maliwanag, ma'am, sa Jensan kasi ang kanilang barangay po dito ay umaabot sa 26, no? Jensan pa lang ito. Habang dito po sa Sarangani Province, yan po ay umaabot sa 141. Ngayon po, wala ng lugar sa Sarangani and Jensan ang isolated o hindi pa nabibigyan po ng tulong ng DSWD. Well, Manong Ted, opo, yan po ay Okay. batay na rin doon sa ating, yes, hello? Yes, ma'am. Yung pinaabot Go ahead. natin na tulong doon Okay. po sa mga local government units. So, klaro. Kasi Manong Ted, sabi ko nga, halimbawa po sa Jose Abad Santos, sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, bagamat 16,000 families na po yung nakatanggap ng tulong o ng family food pack, meron pa tayong pinapahatid. Kasi dapat tuloy-tuloy yun, Manong Ted, hindi dapat ma-disrupt yung provision of assistance. And of course, yung family food pack kasi, that's only for 2 to 3 days. Yes, ma'am. Hindi naman po kakain ng tao ng 2 to 3 days. Kaya dire-diretso yung mga provision of assistance natin. And kaya nga sabi ko rin na we're slowly transitioning to the provision of emergency cash transfer. Kasi syempre they need also to rebuild their homes, bumili rin ng ibang mga pagkain. So, yun po, we're going to that time. Opo. So, yung pong cash transfer na ito, AX po ang programang ito, ma'am? Yung emergency cash transfer, Manong Ted, mula naman yan sa quick response fund. Okay. So, iba po naman yon. Sige, kasi kaya kami nagtatanong tungkol dyan sa lahat ng mga barangay na yan, dun po lamang sa kalunos-lunos po ng mga eksena kung saan may mga namamalimos sa kalsada, no? Yan po ang aming pong dahilan din kung ba't ho kami natawag sa inyo para lang masiguro po na wala na pong ganon na kasi sinasabi nga nila, hindi sa kanila umaabot ang tulong. Tama po, Manong Ted. Meron pong naipaabot na ganyan sa DSWD and Secretary Rex. Tinawagan niya agad, kinausap niya agad ang aming regional director kasi dapat po mapaabutan ng assistance yung mga yon. And our regional director work closely with the barangay officials para makapag-identify tayo ng strategic location where these goods can be distributed to the affected families. Kasi siyempre, mahirap din, Manong Ted, na mag-distribute ka along the highway or along the road. Kaya ginather po sila at nagkaroon tayo ng distribution in one identified site. O sige, yung pong cash transfer, tigma magkano ito per family? Well, Manong Ted, yung dun sa emergency cash transfer, ang computation niyan is 75% of the regional minimum wage rate
multiplied by number of days na i-assist po yung mga pamilya. Mhm. So halimbawa po, Manong Ted, ang regional minimum wage rate ay sabihin na natin, example lang po ito, for ano lang po, sabihin natin 500. Mhm. 500 ang regional minimum wage rate. You multiply it by 75%, so that's 375. Mhm. And then kung halimbawa po mag-a-assist tayo sa kanila for 20 days, ang matatanggap po nila ay 7,500. Okay, ganun po. At dito ho na naman, para maiwasan ang politika, who will distribute the cash? DSWD po, Manong Ted. Manual payout ang gagawin natin dito for the emergency cash transfer. Oo. May mga personnel po tayo na pupunta doon sa mga designated payout sites para po mamahagi ng tulong. Okay. Of course, the list will come from the local government units, but the field offices will validate it po. Opo. Kailan po simulan ito, ma'am? Manong Ted, once the lists have been submitted by the local government units, we could immediately proceed with the distribution po, Manong Ted. But ano na po, isinasaayos na. Kasi nung nagtungo si Secretary Rex Gatchalian sa mga Saglan, sa Pasig Island, over the weekend, talagang sinabi po niya sa mga lokal na pamahalaan na isumite na po sa DSWD. Okay, sige po. So ma'am, thank you sa inyo pong update at kami po ay nakaantabay nga sa development dyan sa region na yan despite itong napakarami pang ilang mga balita na sabi ko nga, huwag nating kaligtaan itong mga biktima ng kalamidad sa Southern Mindanao. Salamat po sa inyo, Asek Irene. Maraming salamat din, Manong Ted and DJ Chacha sa pagkakataon din. Binahagi po sa DSWD. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.